Nilagyan ng gamot ang tubig na iyon. Ang init. Nahihirapan ako. Ang guwapo. Sino? Walang galang, tagapintuan ako ng langit na mandirigma. Bakit? Ako ang pangunahing alagad ng pintuan ng langit na mandirigma. Sa harap ng babaeng tulisan na ito, wala man akong panlaban, hindi masukat ang kanyang panloob na kapangyarihan. Pasensya na. Nahihirapan ako. Tulungan mo ako. Sa leeg ng babaeng tulisan na ito, mayroon pala siyang pulang marka. Hintayin mo ako, balang araw, tiyak na maghihiganti ako. Alagad. Bakit ka ba wala sa sarili ngayon? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Wala po, guro, mahina po talaga ako. Ang ipinamana ninyo sa akin noon na 15 taong panloob na kapangyarihan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa naa-absorb at lalo pa akong tumataba. Mataba ka. Dahil hindi dumadaloy ang iyong panloob na enerhiya, balang araw. Kapag nabuksan ang iyong Ren at Dumeridian, hindi ka lang magiging payat na gaya ng diwata. Kapag sumuntok ka, ay may lakas na maglipat ng bundok at dagat. Kailan kaya ako magiging payat? Annalyn! Tinatawag ako ng nanay ko. Umuwi ka na. Aalis na po ako. Itong bata, ilang buwan pa lang ba siyang nagsasanay? Kaya na pala niya akong saktan. Sa buong rehiyon ng Timog, wala na yatang makakalaban sa kanya. Ikaw talaga? Bakit lahat ng bagay ay ginagawa mo? Bumalik ka agad at humingi ng tawad. Ito ang kampana ng Siyam na Dragon. Gawa ito sa tansong nahulog mula sa langit. Sinusukat nito ang galing ng mga mandirigma. Ang buong pamilya de los Santos, walang makakilos nito. Ewan ko. Kaya ko kaya? Mukhang mahina talaga ako. Gusto mo pang gumawa ng gulo? Sumama ka na sa akin. Annalyn de los Santos. Nasaan ang iyong tanda ng pagkabirhen? Bago ka pa ikasal, nawala na ang iyong puri. Gusto mong gawin ang pamilya de los Santos na muling maging katatawanan ng lalawigan ng ulap? Hindi ko ginawa. Kagabi may nagbigay sa akin ng gamot na nagpawala ng aking bait kaya nawala ang aking puri. Sadyang paninira ito. Pupunta ako kay tatay para humingi ng hustisya. Hustisya? Matabang baboy! Mula nang iniwan ka ng pamilya de Leon, naging kahihiyan ka ng pamilya de los Santos. Gusto ni tatay na mamatay ka sa labas. Hustisya pa? Sinungaling ka. Tama na! Humingi ka ng tawad kay Tita Evelyn. Nanay. Ako ang biktima. Bakit ako ang humingi ng tawad? Ano bang mali ko? Tumigil ka na. Hindi ka hihingi ng tawad? Nawala ang iyong puri, ayon sa batas ng pamilya de los Santos, dapat kang paluin hanggang mamatay. Ang posisyon ng iyong ina bilang pangunahing asawa, aalisin din. Naunawaan ko na. Evelyn Bautista, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot upang makuha mo ang posisyon ng aking ina. Kalokohan! May tao? Sige, punitin ang bibig niya! Huwag! Evelyn, gusto mo ang posisyon ng pangunahing asawa, maibibigay ko sa iyo. Lahat maibibigay ko. Pakiusap, iligtas mo si Annalyn. Pwede mo akong parusahan kahit ano. Nanay,
Huwag mo siyang pakiusapan. Sige na, punitin ang bibig niya. Teka. Nanay. Inenroll ko na si Annalyn sa pagsusulit ng pintuan ng langit na mandirigma. Ang hurado ng pagsusulit ay ang pinakamalakas na alagad ng pintuan ng langit na mandirigma, si Mateo Ocampo. Ang katayuan niya sa pintuan ng langit na mandirigma ay napakataas. Kung nag-enroll si Annalyn pero hindi sumipot lalabag sa patakaran, sa oras na iyon, ang buong pamilya de los Santos ay mawawalan ng karapatang sumali. Mahalaga ito, nanay, pag-isipan mo mabuti. May punto ka pagkatapos ng pagsusulit. Ang matabang katawan mo hihiwain ko ng pira-piraso at ipapakain sa aso. At, salamat! Ang pagsusulit bukas ay napakahalaga. Kung hindi ka mapili ng pintuan ng langit na mandirigma, ang nangyari ngayon hindi titigil si nanay. Tatay. Kino, anong nangyari? Bakit ang bigla? Tinipon mo kaming lahat? Ang pintuan ng langit na mandirigma ay naglagay ng kampana ng siyam na dragon sa aming templo. May isang tao na pumalo at nag-iwan ng malaking bakas ng kamao. Sinabi ng pinuno ng pintuan ng langit na mandirigma na ang alinmang pamilya na makakahanap sa taong ito ay maaaring kumuha ng 10 tao bilang isang espesyal na pahintulot. 10 tao. Sa buong rehiyon ng Timog, ang pintuan ng langit ay isa lang ang tinatanggap na tao. Ang kampana ng siyam na dragon ay gawa sa tansong mula sa langit. Kahit ang pinuno ng pintuan ng langit ay 3 beses lang ito mapatunog. Ang taong ito ay nakapag-iwan ng bakas ng kamao sa kampana ng siyam na dragon. Ang kanyang panloob na lakas ay hindi masukat at hindi matansya. Kung makakapag-aral tayo sa kanya. Ang pagpasok sa pintuan ng langit, di ba magiging madali na? Tama. Bukas. Ang paligsahan ng pintuan ng langit, ang mga alagad ng pamilyang De Los Santos ay dapat magsikap ng husto upang mapanatili ang karangalan ng ating pamilya. Opo. Oo. Opo. Annalyn, makinig ka sa akin, anak. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay naghahanda para sa paligsahan. Kailangan mong tumakas agad at huwag nang bumalik. Nanay, hindi ako tatakas. Hindi ka tatakas? Gusto mo bang mamatay dito? Tiniis ko ang lahat ng mga taon na ito para mabuhay ka lang. Opo. Tiniis natin ang lahat ng mga taon na ito. Ngunit ano ang nakuha natin? Dati hindi naman ganito. Mabuti. Ang galing mo, Annalyn. Ikaw nga ay anak ni Renan De Los Santos. Salamat po, tatay. Dahil lang tumaba ako sa pamilyang De Los Santos, kahit sino ay maaaring tumapak sa amin. Matabang baboy. Binawi ng pamilyang De Leon ang kasunduan at ginawa ang pamilyang De Los Santos na katatawanan. Wala ka nang hiya na mabuhay sa mundo? Bakit hindi ka namamatay? Sabihin mo, ano ba ang ginawa naming mali? Kung tayo ay tatakas ngayon, makakahanap ba tayo ng matatag na lugar? Hindi ba tayo aabusuhin? Hindi. Nanay, ang paligsahan bukas ng pintuan ng langit, ang tanging paraan upang baguhin ang ating kapalaran, ang tanging pagkakataon natin. Ngunit anak, nag-aalala ako sa'yo. Nanay, maniwala ka sa akin. Sa mga nakaraang taon, nag-ensayo ako ng martial arts. Bukas sa harap ni tatay. At sa lahat, patunayan ko ang aking sarili. Kahit ako ay mataba, kaya kong maging karangalan ng pamilyang De Los Santos. Ang lahat ng nawala sa akin, akin itong babawiin. Punong Villanueva, kumusta po? Karangalan ko po. Punong Gonzales? Ang hinyong nakagalaw sa kampana ng siyam na dragon, nahanap niyo na ba? Wala pa. Balak pa naming maging unang makahanap sa kanya. Kunin ang sa pintuan ng langit na mandirigma. Pintuan ng langit na mandirigma. Ito ba ang matabang babae ng Zalameda? Kaya pala binitiwan siya ng pamilyang De Leon. Ang babaeng ganito kataba, sinong lalaki ang magkakagusto sa kanya? Ang pamilyang Zalameda kahit papaano ay una sa lalawigan ng ulap. Paano nila napalaki ang anak na sobrang taba? Kung hindi mo alam, akala mo, ang Zalameda ay babuyan. Itong matabang baboy, talagang nakakadiri ang taba. Kaya naman binitiwan ka ng De Leon. Malamang, kahit mawala na lahat ng babae sa mundo, wala pa ring lalaking magkakagusto sa iyo. Ang pamilyang Aquino sa lalawigan ng ulap ay palaging nasa pangalawang pwesto. Anong ipinagmamalaki ninyo?
Iba na ang panahon ngayon. Anak, mamaya huwag kang magpigil. Ipakita mo sa kanila ang iyong galing. Opo. Matabang baboy. Kung maglakas loob kang sumali sa seleksyon, gagawin kitang giniling. Wawakasan ko ang iyong walang kwentang buhay. Batiin natin ang panganay na alagad ng pintuan. Pasensya na sa paghihintay. Ang seleksyon ng pintuan ng langit na mandirigma ay magsisimula na ngayon. Parang pamilyar ang taong ito, yung bandidong pumigil sa akin nung gabing iyon. Siya kaya? Seleksyon ng pintuan ng langit na mandirigma. May 3 yugto. Ang unang yugto ay pagsusulit sa liksi. Mga kalahok ay dapat tumayo sa mga poste ng plum blossom at itaboy ang mga batong lumilipad. Kung mas maraming bato ang nataboy, mas mataas ang puntos. Ang mahulog ay tapos na. Sige, simulan na ang pagsusulit. Ako muna. Arnel Villanueva nakataboy ng 10 bato. Ako na ang susunod. Javi de los Santos nakataboy ng 13 bato. Galing. Mabigat at mabilis ang mga batong ito. Kung mabagal kang tumama, tatamaan ka. Hinihintay kitang mapahiya dito? Panaginip. Ako na. Kahit babae si Cheryl, siya ang pinakamalakas sa mga kabataan ng pamilyang De Los Santos sa henerasyong ito. Huwag mo siyang maliitin. Opo. Cheryl de los Santos ng pamilyang Joe nagpatalbog ng itan malalaking bato malapit sa perpektong marka, magaling ayos. Ate, ang galing mo. Bunso, ang hamon na ito ay sumusubok sa liksi. Kailangan mong mabilis na sumuntok, mag-ingat. Ako na. Muntik nang tumama sa mukha niya ang bato. Bakit hindi siya gumagalaw? Kapag ang lahat ng bato ay nasa harap na niya, saka siya mabilis na sumuntok Sinong mag-aakala na mayroon pa sa lalawigan ng ulap? ng ganitong talento. Lucas Ferrer ng pamilyang Ferrer nagpatalbog ng lahat ng malalaking bato, kasalukuyang nasa unang pwesto. Ayos, ayos, ayos. Ako naman. Punong Joe, hindi ninyo ba ibinabato ang lahat ng pag-asa sa matabang baboy na ito? Ito ay pagsubok sa husay sa galaw, hindi sa pagkain. Mataba ka. Dahil ang panloob mong enerhiya ay hindi dumadaloy ng maayos hanggang sa isang araw mabuksan ang mga meridian mo. Ang kikitang pinanamit taong panloob na enerhiya ay hindi pa naa-absorb. Ang kasalukuyang katabaan, ang pagtayo sa mga posteng plum blossom ay hangganan na ng aking kakayahan at kailangan ko pang magpatalbog ng bato. Hindi ko alam kung kaya ko ba ito. Matabang babae kapag naglalakad, umaalog ang tiyan mo. Pamilyang Joe ninyo, hindi naman talaga kayo naniniwala na kaya niya akong talunin at gumawa ng himala?
Ang bagal ng galaw mo? Walang kwenta. Itong mataba, nakahandusay, parang bangkay. Gusto pa magsanay ng martial arts. Tama si Master, mahina pa ako. 15 taong internal energy. Naging ganito ako kataba, hindi makapagpalipad ng bato. Master, hindi tama. Ibinigay mo kay ate ay 15 taon na internal energy. Ilang taon na ang lumipas, dapat ay na-absorb na niya iyon. Bakit ang taba-taba pa niya? Ang guro mo ay nagbigay sa ate mo ng 1,500 taon na internal energy. Ano, 1,500 taon na internal energy? Ang dami. Kahit si ate ay katawang 9 na araw, kailangan pa ng 10 taon para ma-absorb. Maliban kung ma-activate ang Renat-Du para mabilis ma-absorb. Si Annalyn ng Joe, pinalipad ang 2 malaking bato. Panghuli. Tanga. Alam mong huli ka, sumali ka pa? Mukha ng pamilya Joe, nasira mo na. Sa usapang kahihiyan, kayo ang pamilya Joe. Alam niyong boring ang palaro, nagdala kayo ng baboy para aliwin kami. Walang problema sis, unang yugto lang ito. May chance pa, wag mawalan ng pag-asa. Ikalawang yugto, liksi, sa bakal na kadena tungo sa kabilang dulo. Mas mabilis ang oras, mas mataas ang puntos. Ako muna. $25 na paghinga. Oo. $20 na paghinga. $50 na paghinga. Oo. Ako na. Lucas Ferrer ng mga Ferrer 10 paghinga una. Galing! Bakit si Lucas Ferrer laging una? Una sa bilis, sa galaw una rin. Kaya sa ikatlong yugto, ang laban sa ring, siguradong hindi mahina. Ngayon, talaga bang hahayaan ang pamilya Ferrer na daigin tayo? Hindi ko inaasahan ang anak kong walang kwenta paano naging hindi maingat at naging una na naman. Tay, hindi pa ako todo. Huwag magyabang. Bunso. Laban. Kakabagsak lang sa poste, nakakahiya sa pamilya. At may kapal ka pang sumali? Sa katawan ng ate mo, may 1,100 ang taong lakas na hindi pa naa-absorb. Ang mataba niyang katawan ay tiyak na hindi makakalipad. Guro, bilisan po ninyong mag-isip ng paraan para ma-unlock ang mga meridian ni ate para ma-absorb niya ang lakas at pumayat at lumakas. Sa napakaikling panahon, paano ako makakaisip ng paraan? Maliban na lang kung... Bunso, ayos ka lang ba? Napakalalim ng mga yapak na ito, kailangan ng taong may napakataas na lakas para maiwan ang mga ito. Baka si Annalyn de los Santos ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Ang tulisan nung gabing iyon, kaya siya yon. Annalyn de los Santos. Hindi nakalampas sa bakal na lubid. Bigo. Renan de los Santos. Renan de los Santos, hindi ko inaasahan. Magaling ka sa buong buhay mo, ngunit nagkaanak ka ng isang hangal na anak na babae. Ang galaw niya ay pinakamahina. Ang kanyang liwanag na galaw ay pinakamahina rin. Tatay, ako. Pati ang tatay mo ay sumuko na sa iyo, ano pa ang pinaglalabanan mo?
Pagkatapos ng paligsahan, kakatin ko ng sarili kong kamay ang taba mo at ipapakain sa mga aso. Bunso. Huwag kang malungkot, may huling hamon pa, iyon ang pinakamahalagang bahagi. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong gamitin ito ng mabuti. Ang huling yugto ay laban sa ring. Ang pintuan ng langit na mandirigma ay pumipili ng pinakamahusay na estudyante sa bawat probinsya. Ang top sa unang dalawang yugto magtatanggol. Sino man ang magtagal hanggang dulo, papasok sa pintuan ng langit na mandirigma. Ako ang nangunguna sa dalawang yugto, kaya ako ang magtatanggol kayo sino ang may tapang na lumaban. Ako na. Javi de los Santos. Lalaban ako. Javi. Javi, Sino pa ang susunod? Ikaw. Ikaw. O ikaw. Ikaw. Renan, magpadala ka ng tao. Bakit? Isa lang ang nakalaban? Nagiging duwag na? Hindi na kayang lumaban sa ring? Tatay. Ako na. Ingat. Ang inyong pamilya Aquino ay sobrang mayabang. Ang may kakayahan lang ang mayabang. Kung may tapang ka, ipakita mo. ate. Naawa ka na agad? Sabihin mo, may isang baboy na kapatid na babae. Nahihiya ka ba ng sobra? Gusto mo siyang sakalin? Tutulungan kita. Tuyet! Matabang baboy, kaya mo bang umakyat? Bakit ka aakyat? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ng pamilya? Kulang pa ba? Tatay! Alam kong lagi mo akong ikinahihiya. Gusto mo akong mamatay sa labas, pero nagtiis ako ng 10 taon. Mamatay man, sa ring ako mamamatay. Matabang baboy, ano ngayon kung nakalabas ka sa kulungan? Mababago ba nito ang buhay mong puno ng kahihiyan? Wala kang kwentang mataba, dapat ka lang magtago sa kanal. Kumakain ng pagkain ng baboy, sinusumpa ng lahat, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ako. Hindi. Tatanggap. Ang ganitong kapalaran. Bakit ko tatanggapin? Kung ayaw mong tanggapin, bubugbugin kita hanggang sa tanggapin mo. Ikaw ay isang patay na. Mataba. Baboy. Sasabihin mo ba o hindi? Tatanggapin mo ba o hindi? Tatanggapin mo ba o hindi? Dahil lang sa naging mataba ako sa pamilya Joe kahit sino, maaring yurakan kami.
Nanay, maniwala ka sa akin bukas. Sa harap ng ama, patutunayan ko sa lahat ang aking sarili. Kahit mataba ako, maaari pa rin akong maging ipinagmamalaki ng pamilya Joe. Ako! Hindi. Tatanggap. Ang birthmark na yon nung gabing iyon talagang siya talaga ay nagtatago ng kanyang kakayahan. Matabang baboy. Ang palad na ito 20 taong lakas. Ipapadala ka sa kamatayan. Mamatay ka na. Tapos na, hindi na kaya ng katawan ng ate ang daming lakas na ito. Hindi naman niya kayang ma-absorb sa sabog na ang katawan. Ate, Hindi. Hindi nawala ang presensya ng ate mo. Ang lakas na inilabas ni Lucas Ferrer ay hindi sinasadyang nabuksan ang kanyang mga pangunahing meridian. 1,500 taong lakas. Lahat ay naabsorb. kung gayon, si ate ay hindi ba walang kalaban sa mundo? Anong uri ng masamang mahika ito? Pumayat siya bigla. Ngunit sa harap ko, kailangan mong mamatay. Pero sa harap ko, mamamatay ka. Bunso, ang galing mo. Ang galing ni ate, ganyan, saktan mo sila ng todo. Kakakuha lang ng ate mo ng 1,500 taong lakas, hindi pa siya sanay. Ang suntok na ito ay may hindi bababa sa 500 taong lakas, hindi ito na ilabas. Sa susunod, magsanay ng todo. Ito pala ang kanyang tunay na kakayahan. Mukhang noong gabing iyon nagpigil siya. Anak, gamitin ang buong lakas mo, huwag magpigil. Papuntahin si Elder Lin. Sabihin sa kanya ang nangyari rito. Kung sakali, Opo, punong. Taba. Kanina minamaliit kita, kaya mo ako natamaan. Akala mo sa masamang mahika pagkatapos pumayat at lumakas, kaya mo na akong talunin. Taba, talagang taba ka. Kahit pumayat ka ngayon balang araw, mamamataba ka ulit sa oras na yon. Ang pamilya Joe ninyo ay hindi na makakaangat. Mapapahiya ang magulang mo. Tumahimik ka. Ano, natamaan ang kahinaan mo? Kahit mataba ka o payat ang inyong pamilyang Joe ay habang panahon kayo, yayapakan ng aming pamilyang Liu, hindi kayo babangon. Sa oras na iyon, ako ang maghahatid sa inyo para magsama-sama. Huwag sabihin ng magulang ko. anak. Anak. Ikaw, matabang bruha, sinaktan mo ang anak ko. Papatayin kita. Matandang gago, nag-aaway ang mga bata. Pumunta ka sa entablado, matandang gago, wala ka ng hiya. Tatay, ingat. Renan, lumayas ka na. Sinaktan ng anak mong babae ang anak kong lalaki. Ngayon, papatayin ko siya. Matandang gago, ang anak mong lalaki ay talagang hindi kasing galing. Ngayon, may lakas ka ng loob na sakta ng anak kong babae. Akala mo ba patay na ako? Sige, Renan, papatayin muna kita. At pagkatapos, papatayin ko na siya. Tatay. Renan, matanda ka na. Si Renan, ang pinuno ng pamilya, nagsanay ng maraming taon sa martial arts. Dati, sa lalawigan ng ulap, siya ang pinakamalakas sa mga nakatatanda. Ngunit pagkatapos na kanselahin ng pamilyang De Leon ang kasal, lagi siyang tinatarget at pinipigilan ng pamilyang De Leon. Sa mga nakaraang taon, wala siyang panahon upang mag-focus sa pagsasanay ng martial arts. Mataba pala ako. Nagdulot sa pamilya ng ganitong kalaking epekto.
Lumaki na ang aking Annalyn. Nakakita ba ako ng tama? Si Annalyn de los Santos sa isang palad, pinatumba si Dante Aquino, nakakatakot ang mga kabataan. Mateo, tapos na ang laban. Maari nang ipahayag ang resulta? Ipinapahayag ko. Ang pagpili ng pintuan ng langit na mandirigma ang nagwagi ng unang pwesto ay ang panganay ng pamilyang De Los Santos. Sandali. Elder Lin, dumating na po kayo sa wakas. Elder Lin, bakit po kayo nandito? Ang usapin dito sinabi na sa akin ni G. Dante Aquino, hindi ako pumapayag na pumasok si Annalyn sa pintuan ng langit na mandirigma. Ang unang pwesto sa paligsahan ng pintuan ng langit na mandirigma ay si Lucas Ferrer. Bakit? Ang kakayahan ni Binibining Annalyn. Itong si Annalyn, bago ang paligsahan ay mataba. Sa unang 2 yugto, huli siya. 1 taong walang kwenta, biglang pumayat at lumakas. Hindi ba ninyo naisip? Nakakaiba ito? Tama. Ang pagsasanay ng martial arts ay hindi 1 araw o 2 araw lang. Ang isang taong biglang lumakas, iisa lang ang posibilidad. Nag-practice siya ng masamang sining. At sa pagkakaalam ko, ang pagsasanay ng gabay ng demonyong dugo ay nangangailangan ng buhay na tao bilang gabay, sinisipsip ang lakas ng mga mandirigma, at sa maikling panahon ay mapapataas ang kanyang kakayahan. Mayroon nga ganyang sining, ngunit ito ay napakadugo at ipinagbawal na ng punong. Kung sino man ang mag-practice nito, hindi lang mawawala ang kanyang kakayahan, kundi pati ang buong pamilya ay maaapektuhan. Tama. Ang pagsasanay ng gabay ng demonyong dugo ay napakalupit at kung matagal na pagsasanay, may panganib na mabaliw. Sa oras na yon, papatay siya ng walang habas. Hindi nakikilalanin ang sariling pamilya. Kaya ngayon ang pinakamagandang pagkakataon upang patayin ang masamang babaeng ito. Kailan naging masamang sining ang aking kakayahan? Ang maliit na gabay na yon ay hindi karapat-dapat. Nakakainis, hindi ako pwedeng lumabas ngayon, matanda na ako. Jesse, sabihin kay Ricardo Sobel na matandang ito, lumapit dito. Lumapit dito, tingnan mo ang mga kalokohan ng kanyang mga elder. Nagpakita na ang dakilang guro. 10 taon na ang nakalipas sa laban sa 10 masasamang tao. Dakilang guro ay tuluyang nawala. Ngayon may balita na tungkol sa kanya. Sumama kayo sa akin upang salubungin ang dakilang guro. Tara. Opo. Bakit biglang dumilim? Mukhang may darating na malaking tao. Hindi ako nagsanay ng gabay ng demonyong dugo, hindi rin ako nanakit ng sinuman. Kung gayon, sabihin mo nga, bakit bigla kang pumayat at lumakas? Sino ang nagturo sa iyo? Ang guro ko ay... Tandaan mo, ang tungkol sa pagsasanay natin huwag sabihin kahit kanino. Wala ka nang masabi, di ba? Hindi ka lang nagsanay ng masamang sining, kundi nagsisinungaling ka pa. Ipinapakita nito ang iyong pagkatao kung gaano ito kasama. Ang makapag-anak ng ganyang anak, ang kanyang mga magulang ay hindi rin mabubuting tao. Ang ganyang pamilya ay hindi karapat-dapat sa pintuan ng langit na mandirigma. Mateo, aking pamangkin, magtulungan tayo, sirain ang kapangyarihan ng babaeng demonyo. Ang pintuan ng langit na mandirigma ay pinakamalinis. Ipinagbabawal ang mga alagad na mangolekta ng pera sa labas. Ngunit si Lin Qingtian ay sakim sa pera at mahilig sa babae. Noong unang tinanggap niya ang suhol mula sa aming pamilya, iyon ang unang suhol. Kaya tayo ay nakatali na sa iisang bangka. Ang anak ko ay wala ng silbi. Ang inyong pamilyang Joe ay dapat magbigay ng isang anak na babae. Itay, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsanay ng masamang sining. Elder Lin, sa likod ng bagay na ito, tiyak na may ibang dahilan. Ang aking anak na babae ay hindi gagawa ng masama. Tama. Naniniwala rin ako. Si Annalyn ay hindi ganoong tao. Tito, ito ay isang malaking bagay. Kung maaari, sabihin muna natin kay Punong Leo. Hayaang siya ang magpasya. Mataas na tao si Punong, hindi ko siya karaniwang nakikita. Ang ganitong maliit na bagay ay kailangan pang abalahin siya? Ngunit kayo pamilyang Joe ay nangangahas sumalungat sa pintuan ng langit na mandirigma. Gusto ba ninyong mawasak ang inyong pamilya? Gusto mo bang malipol ang iyong pamilya? Wala akong pakialam. Kayong pintuan ng langit na mandirigma, ganyan lang pala kayo. Gusto ko lang na alamin ninyo ang katotohanan. Huwag ninyong baliwalain ang buhay ng tao. Dahil dito, dapat na kaming lipulin. Kayong pintuan ng langit na mandirigma ay hindi karapat-dapat na hinahangaan ng lahat ng mandirigma.
Bastos ka! Insultuhin mo ang pintuan ng langit? Lilipulin ko ang pamilya ninyo! Mateo, paano mo nagawang saktan ako para sa isang tagalabas? Gusto mo bang tumalikod sa pintuan ng langit? Hindi ka ba takot sa galit ng punong? Elder Lin, wala akong ganyang intensyon. Sa tingin ko lang si Binibining Annalyn ay hindi nagsasanay ng masamang sining o kaya maaaring may iba siyang natatagpuan o nagtatago lang siya ng kanyang tunay na kakayahan. Ito ay isang buhay ng tao, hindi dapat minamadali. Mas mabuting sabihin muna sa punong, hintayin natin ang pagdating ng punong. Ako ay isang elder ng pintuan ng langit. Wala kang karapatang turuan ako, bata ka. Umalis ka. Talaga bang para sa babaeng ito na demonyo, hindi ka nasusunod sa iyong nakatataas? Elder Lin, sa tingin ko kailangan pa rin nating hintayin ang punong. Hindi. Kapag dumating na ang punong, paano ko mapapatay ang babaeng ito? Gusto kong ipaghiganti ang anak ko. Elder Lin, itong si Annalyn de los Santos ay naghihintay sa pagdating ng punong. Sa pagkakaalam ko, siya ay napakamapagtanim ng galit. Ngayon, nagkaroon na tayo ng alitan sa kanya. Kung hindi mabilis na tanggalin ang kanyang kakayahan sa martial arts, kapag lumakas na siya, tiyak na hahanap siya ng punong para maghiganti sa atin. Tama. Masyado kayong mabagal. Sabi ng Lolo Guro, tinanggap niya ang panganay ng De Los Santos bilang estudyante. Siya ay isang pambihirang talento sa loob ng 1,000 taon. Titingnan ko muna ang aking munting guro. Kayo, para sa guro maghanda ng isang malaking regalo, huwag ninyong ikahiya ang guro. Pamangkin, mabuti ang iyong pag-iisip. Buhay ito ng tao. Maging maingat. Ipinagbigay alam ko na sa punong. Dito lang tayo. Hintayin natin siya. Salamat, Tito. Bumaba tayo magpahinga. Ingat! Nanay! Nanay! Madam, Nay. Nay. Bilang elder ng pintuan ng langit, binaligtad mo ang salita mo. Ano kang marangal na sekta? Kaya pala, Annalyn ko, ang ganda mo pala nang pumayat ka. Ang galing mo. Kasalanan ko, wala akong silbi. Tinuruan kitang magtiis. Pinagdaanan mo ang maraming hirap. Wala akong silbi. Nanay, hindi mo kasalanan. Alam kong pinoprotektahan mo ako. Kasalanan ko, hindi ako naging iyong ipinagmamalaki at nasaktan ka pa. Pasensya na, nanay. Bobo ka anak, ang galing mo ngayon. Hindi ka na maapi. Masaya si nanay. Nay. Panatag na ako. Nay. Madam, Nay! Nay. Tatay, di ko. Bantayan ninyo ako. Ibibigay ko ang aking lakas kay nanay. Protektahan ang puso ni nanay. Hindi ko hahayaang mapahamak si nanay. Ang ating pamilya kasi simula pa lang ng magandang buhay. Walang iiwanan. sige. Ang palo na ito na iwasan mo, demonyo. Ngayon, wala nang tutulong sa'yo. Nasaktan na ang nanay niya, malalim na ang galit. Ngayon, kailangan patayin ng buong pamilya at lipulin ang lahat. Elder Lin, ang iyong ginawa kapag dumating ang punong, isusumbong ko lahat. Hindi ko ipinagbigay alam sa punong. Hindi siya darating dito. Simula pa lang pinagplanuhan mo na ito, hindi darating ang punong guro. Gamit ang pagkakataon, puksain ang pamilya de los Santos. Pamangkin, mukhang hindi ka naman tanga. Laging nagsasara ang punong guro para magsanay. Matagal na siyang hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Wala kang pagkakataon para magreklamo sa kanya. Ako ang hahawak kay Mateo. Patayin mo na agad ang bruhang ito. Gawin mo ito ng malinis. Wala dapat maiwang buhay. Huwag malaman ng punong guro ito. Mateo,
Gusto mong sirain ang mga patakaran ng pintuan ng langit na mandirigma? Sugod. Matandang gago. Matagal na kitang hindi gusto. Babaeng walang hiya. Mataba ka naman dati, 'di ba? Bakit ka pumayat? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Tingnan mo, ang daming dugo sa paligid. Lahat ng dugong ito ay para sa iyo. Ikaw ay isang salot. Dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Hindi ba talaga ako dapat mabuhay? Tatay? Huwag mong subukan. Hindi kita hahayaang saktan ang aking nakababatang kapatid. Annalyn, huwag kang mag-alala, tatay ang bahala sa'yo. Mga tanga kayo, mamatay kayong lahat. Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Sinamantala ninyo ang kahinaan ng iba at inaapi ang isang bata. Lynching Tian. Napakawalang hiya mo. Ikaw, sino ka ba? Siya ang pinuno ng pintuan ng langit na mandirigma. Punong buti po at dumating kayo. Ang babaeng ito ay lihim na nagsanay ng gabay ng demonyong dugo. Pinatay niya ang mga alagad ng pamilya Ferrer at inakit si Mateo Ocampo at binibintang ang pintuan ng langit na mandirigma. Hinihintay po namin kayo para alisin ang kanyang kapangyarihan at magbigay ng katarungan. Nagsisinungaling ka. Si Lucas Ferrer talaga. Ang unang sumalakay sa aming pamilya. Kaya ako gumanti. Hindi ako nagsanay ng gabay ng demonyong dugo. Sabihin mo nga, bakit bigla kang pumayat at naging malakas? Sino ang nagturo sa'yo? Bakit hindi mo masabi? Narito ang punong. Bakit hindi mo masabi ngayon? Punong alam ng lahat ng mandirigma sa rehiyon ng Timog, kayo po ang pinakamakatarungan. Ang anak ko ay bata pa, ang babaeng ito. Pinatay niya ang anak ko. Isa lang ang anak ko. Punong bigyan po ninyo ako ng katarungan. Ang anak ko ay hindi bruha. Wala naman siyang ginawang masama. Punong binibining Annalyn, hindi siya bruha. Kayo sino ang panganay na anak ng pamilya De Los Santos? Ako po. Talaga ngang alagad ka ng dakilang guro. Sa murang edad hindi nagmamataas at hindi nagpapakumbaba. Tiyak na magiging dakila siya. Punong, para sa kanya rin pala kayo. Dumating para sa babaeng ito. Paki-aksyonan po ninyo. Patayin na ninyo ang babaeng ito. Pagpupugay sa munting guro. Pagpupugay sa munting guro. Tita, Punong tinatawag ninyo siyang tita, sino ka ba talaga? Punong ordinaryo lang ako. Nagkakamali ka ba? Hindi ako magkakamali sa pagkakakilala kay tita. Ang guro ninyo si Gilbert Rizzo ang nagtatag ng pintuan ng langit na mandirigma. Ang buong pintuan ng langit na mandirigma ay dahil sa kanyang patnubay umabot sa kinatatayuan ngayon. Ang posisyon bilang nangunguna sa rehiyon ng Timog ikaw ay kanyang alagad. Sa antas ng henerasyon, natural na ikaw ang aking tita. Hindi ko inaasahan na ang pinagmulan ng aking guro ay napakalaki pala. Hindi ko akalain na ang aking Annalyn ay may napakalakas na guro. Ang aming pamilyang De Los Santos ay talagang napakapalad. At kayo ay inakusahan si tita na isang mangkukulam, binabaligtad ang katotohanan. Binabaliwala ang buhay ng tao. Lamtantin, pintuan ng langit na mandirigma, ganyan ba ang itinuro sa'yo? Punong, nagkamali ako sandali, nabulag ako. Pakiusap sa inyo, pakiusap, magpakita kayo ng awa. Patawarin ninyo ako ng isang beses. Siguradong babawiin ko ang aking pagkakamali. Punong. Huli na. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi lang ito. Lamtantin, lumabag sa mga patakaran ng pintuan ng langit na mandirigma. Itataboy mula sa pintuan ng langit na mandirigma ang pamilyang Ferrer ng lalawigan ng ulap.
Sinuhol ang mga matatanda ng pintuan ng langit na mandirigma. Lihim na natutunan ang sining ng pintuan ng langit na mandirigma. Itataboy mula sa lalawigan ng ulap. Mula ngayon, wala ng pamilyang Ferrer. Umalis na kayo. Annalyn de los Santos, hindi ba ikaw lang ang nagkaroon ng magaling na guro? Ang inyong pamilyang de los Santos ay ganyan inapi ang aking pamilyang Ferrer. Isang araw, ako si Lucas Ferrer ay babalik sa lalawigan ng ulap. Yuyurakan kita, lilipulin ko ang buong pamilya ninyong de los Santos. Annalyn, hindi ko alam kung nasaan ang guro mo. Saan siya ngayon? Wala pang isang buwan bago ang paligsahan ng Timog at Hilaga. Sa nakaraang daang taon, ang Timog ay laging talo sa Hilaga. Kung wala ang tulong ng guro mo sa pagkakataong ito, malamang mahihirapan tayong manalo. Punong, hindi ko rin alam ang kinaroroonan ng guro. Ang guro mo ay nakalampas na sa mundong ito. Hindi ito kayang malaman ng mga tulad nating mortal. Sa susunod na makita mo ang guro mo, pakisuyo, tanungin mo siya para sa akin. Ang pagpili ng mga probinsya sa pagkakataong ito ay para pumili ng mga magagaling na baguhan para sumali sa paligsahan ng Timog at Hilaga. Hay! Hindi ko alam kung ang henyong yumanig sa kampana ng Siyam na Dragon ay natagpuan na ba o hindi. Ang henyong sumira sa kampana ng Siyam na Dragon. Annalyn, kahit na kayo ay nagsasanay kasama ng guro, ngunit ang pintuan ng langit na mandirigma ay may karanasan at may kaalaman sa martial arts. Kung kailangan mo, kontakin si Mateo Ocampo para magsanay sa pintuan ng langit na mandirigma. May kailangan ako sa sekta, aalis na ako. Inay, simula ngayon mapoprotektahan na kita ng maayos. Uy, naaalala pa ba niya ang tungkol sa akin? Elder Lin, bakit hindi ka nalang manatili sa pintuan ng langit? Bakit ka pumunta sa sekta ng demonyong dugo? Si Ricardo Zobel, ang matandang yon, pinalayas ako sa pintuan ng langit dahil sa isang bata. Bulag na siya sa katandaan, kaya kailangan kong humanap ng ibang lugar. Malapit na ang laban ng Timog at Hilaga, nagdala ako ng magaling na baguhan para kay Punong. Tiyak na matatalo nito ang nangungunang 5 sekta sa paligsahan. Isang taong wala ng kakayahan sa martial arts at naputol ang mga ugat, sinabi mo sa akin na magaling siyang mag-aaral? Ang martial arts hindi uunlad kung hindi mawasak. Pagkatapos masira, muling bumangon. Bago magsanay ng gabay ng demonyong dugo, hindi kailangang sirain ang sarili mong kakayahan. Punong. Basta't maibalik ang aking lakas, kaya kong isuko ang lahat, kabilang ang aking buhay. Lupit mo. Gusto ko. Tumawa si Annalyn. Kung mas masaya ka ngayon, mas masarap sirain ka, haha. Guro, pupunta ba kayo sa pintuan ng langit na mandirigma? Maraming taon na ang nakalipas, nakagawa ako ng isang pagkakamali. Ang alitan ng Hilaga at Timog ay hindi ko maaaring salihan, kaya ikaw na ang pumalit sa akin. Tapusin mo ang mahirap na sitwasyong ito ng isang siglo. Ngayon, nasa loob mo ang 1,700 taong lakas na ipinamana ko sa iyo, ngunit hindi ka pabihasa sa paggamit nito. Pumunta ka sa pintuan ng langit na mandirigma at magsanay ng mabuti. Opo, guro. Inay. Halika. Annalyn, halika. Ito ang lahat ng paborito mong pagkain. Ako mismo ang nagluto. Tikman mo na. Tita, binigyan mo ako ng ulam. Sa loob ng maraming taon, ito pala ang unang pagkakataon. Simula nang tumaba ako, hindi na ako nakaupo sa hapag upang kumain. Tita, napakabihira mo naman. Anak, ang mga nangyari dati ay mali ang ginawa ko. Ngunit tayo ay iisang pamilya, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Kaya ko bang magpatawad? Paano naman ang mga sakit na dinanas ng aking ina sa mga nakaraang taon?
Annalyn? Ayos lang ako, anak. Nakikita kong may kakayahan ka na. Lahat ng nangyari nun ay worth it talaga. Inay, pagkatapos ngayong araw, pupunta na ako sa pintuan ng langit na mandirigma upang magsanay. Kung ang aking ina ay makaranas ng anumang paghihirap sa bahay, kayo, Hindi naman, hindi nandito ako. Walang mangyayari sa iyong ina. mabuti naman. Halika, kumain ka, haha. Grupo. Inutusan ako ng punong Leo na pumunta rito upang imbitahan kayo sa pintuan ng langit na mandirigma. Tara na. Tita Annalyn. Mula pa po nung bata kayo, may birthmark na kayo sa likod ng leeg, di ba? Ito pong birthmark ay mula pa nung ipinanganak ako. May tanong po ba? Tita Annalyn. Yung nangyari sa branch ng pintuan ng langit na mandirigma noong 5 araw na nakalipas, naaalala niyo pa po ba? Ang sakit. Tulungan mo ako. Ako po ang taong iyon. Noong gabing iyon, may naglagay ng droga sa akin. Kaya po nawalan ako ng isip at nagdulot ng malaking sakuna. Hindi ko po alam na ikaw pala yung taong yun. Pasensya na po, Kuya Mateo. Kaya pala si Tita Annalyn ay nilagyan ng droga kaya nagawa niya ang ganoong kahiyahiyang bagay. Kahit aksidente lang. Pero nangyari na po. Ano po ang balak ninyo? Dahil aksidente lang, kalimutan na lang natin ang nangyari. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagawing may pananagutan, hindi rin ako magkakalat ng chismis para sirain ang iyong reputasyon. Ikaw ang pinagpala ng langit, ang punong alagad ng pintuan ng langit na mandirigma at ang pangarap ng lahat ng dalaga sa buong rehiyon ng Timog. Dati akong mataba, mapapahiya ka kapag kasama mo ako. Kuya Mateo, simula ngayon huwag mo na akong tawaging Tita Annalyn. Tawagin mo na lang akong Annalyn. Alam kong marami kang ginagawa sa pintuan ng langit na mandirigma. Marami kang dapat asikasuhin. Sige, magtrabaho ka na. Ako na lang ang uuwi. Kabisado ko ang daan. Ganyan kakabilis lumayo sa akin? Oo nga. Siya si Tita Annalyn. Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Si Tita Annalyn. Kita tayo bukas. Ito si Ginoong Wu mula sa Qingzhou, di ba? Talagang kahanga-hanga ang itsura mo, Ginoong Wu. Narinig ko na ikaw ang henyong nagpaandar ng kampana ng Siyam na Dragon. Ikaw nga iyon, Ginoong Wu. Ang galing ng talento mo. Talagang kinainggitan namin mga martial artist. Pagpasok mo sa pintuan ng langit na mandirigma, sana po ay alagaan ninyo ako. Oo naman. Buti na lang matalino ang tatay ko. Pinalit niya ako sa titulong ito. Basta't malaman ng lahat na ako ang bumasag sa kampana ng Siyam na Dragon. Kahit lumitaw ang tunay na henyo, walang maniniwala sa kanya. Si Ginoong Wu ay hindi lang maganda ang pamilya, kundi may pinakamagaling na talento rin. Sino kaya ang babaeng karapat-dapat sa kanya? Narinig ko na ang pamilyang Zhou ng lalawigan ng ulap ay nagtangkang magpakasal pero sobra ang ambisyon. Gusto nilang ipakasal ang isang matabang babae kay Ginoong Wu, buti na lang mabilis tumanggi si Ginoong Wu kaya hindi siya naipit sa maruming bagay. Haha, iyon pala, narinig ko na rin. Ang tapang ng pamilyang Zhou mag-isip. Bakit sila naghahanap ng matabang babae para pakasalan? Wala na bang babae sa mundo? Sinong lalaki ang mag-aasawa ng matabang baboy? Hahaha, ang pamilyang Zhou nagtangka pero natalo. Napahiya sa publiko dahil sa pagtanggi sa kasal. Naging katawa-tawa sila sa buong rehiyon ng Timog. Buti nga. Ganoon pala kasama ang aking reputasyon. Ang ganitong ako, sa tabi ni Kuya Mateo, siguradong ikakahiya niya ako. Tungkol sa pagtanggi sa kasal, hindi ko pinag-isipan ng mabuti. Papakasalan ako sa isang taong mataba na hindi ko pa nakikita. Iyan ay talagang imposible. Narinig ko na pupunta siya ngayon sa pintuan ng langit na mandirigma para sa seleksyon. Sa tingin ko gusto niyang gamitin ito para makuha akong muli. Hoy, ang babaeng ito ay pupunta rin sa pintuan ng langit na mandirigma para sa seleksyon, di ba? Sa tingin ko, ang babaeng ito ay may pambihirang aura at magandang itsura. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Ano po ang iyong pangalan? Ayokong makipagkaibigan sa'yo at ayoko ring sabihin ang pangalan ko. Si Ginoong Philip ay gustong makipagkaibigan sa'yo. Ito ay isang karangalan para sa'yo. Bakit ka nagmamayabang dito?
Sinabi ko na ayoko talagang makipagkaibigan. Binibini, maaaring hindi ko masyadong naipaliwanag kanina. Ako ang panganay na anak ng pamilya, De Leon, at ang henyong nagpatalunton sa kampana ng Siyam na Dragon. Sigurado ka bang hindi mo ako? Wala naman akong nakita. Kung ikaw ay muling magpatalunton ng kampana ng Siyam na Dragon, papayag akong maging kaibigan ka. Bakit ganyan ka magsalita, ha? Huwag mong isipin na dahil babae ka ay hindi ka namin gagalawin. Hindi ako mabait na tao, babae, sasaktan pa rin kita. Kinakausap kita, bakit ka aalis? Ginoong Philip, ang babaeng ito ay masyadong bastos. Ikaw ang henyong nagpatalunton sa kampana ng Siyam na Dragon, kailangan mong turuan siya ng leksyon. Binibini, nanakit ka ng tao, kailangan mong humingi ng tawad. Siya ang unang nanakit, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ang mga taong tulad niya ay hindi karapat-dapat na tawaging martial artist. Ginong Philip, okay ka lang ba? Ito lang? At may lakas ka pa ng loob sabihin na henyo ka, isang bahagi lang ng aking lakas ang ginamit ko. Nyanig ang kampana ng Siyam na Dragon talento ang kailangan. Bago pa lang ako sa martial arts, kaya ako natalo. Sa paglipas ng panahon, titiyakin kong yuyurakan kita. Tama, para tumagal sa martial arts, mas kailangan ang talento. Kaya ni Ginoong Wu na yanigin ang kampana ng Siyam na Dragon. Ang ganyang talento sa buong buhay mo, hindi mo maaabot. Talaga, ang confident mo. Yanigin mo ulit ang kampana ng Siyam na Dragon. Ipakita mo ang talento mo. Babaeng walang hiya, hindi ko talaga kayang basagin ang kampana ng Siyam na Dragon. Sinadya ba niya? Ginoong Wu, yanigin mo ulit ang kampana ng Siyam na Dragon. Para sa babaeng walang hiya na ito, makita ang galing mo. Tingnan mo, si Ginoong Wu, sa isang galaw ng kamay, ang mahiwagang tanso na ginawang kampana ng Siyam na Dragon ay madaling mabasag. Pero sa itsura ni Ginoong Wu, medyo masama. Baka naman nanloloko ka at hindi mo kaya. Sa likod ay ang kampana ng Siyam na Dragon. Ginoong Wu, kaya mo bang subukan? Wala akong hindi kaya. Siyempre kaya ko, tara na. Sige. Ginoong Wu, sige na. Talagang may talento si Ginoong Wu. Sa tingin ko, ang kampana ng Siyam na Dragon ay hindi naman nabasag. Ginoong Wu, hindi ito ang sabi ng iba. Ano ang alam mo? Si Ginoong Wu ay kayang patunugin ang kampana ay napakagaling na. Baka kung ikaw ang gagawa, ang kampana ay mananatiling walang galaw. Talaga? Sakto, gusto ko ring makita kung ano ang talento ko. Hindi ko akalain na ang hinahanap ng pintuan ng langit na mandirigma ay ang henyong bumasag sa kampana ng Siyam na Dragon. Ako, Nagkakamali ba ako? Sa kampana ng Siyam na Dragon, bakit lumitaw napakalaking marka ng kamao? Maaring ang hinahanap na estudyante ng pintuan ng langit na mandirigma ay siya? Swerte lang siya. Yung isang hampas ko kanina ay nagdulot na sa kampana ng Siyam na Dragon ng isang bitak. Nakasabit siya, kaya't isang suntok ang nag-iwan ng marka ng kamao sa kampana ng Siyam na Dragon. Binibini, ang daan sa martial arts ay hindi lang talento at pangangatawan. Ang pinakamahalaga ay ang yaman at pinagmulan at ang pinakamagandang sandata. Kung may pinakamagandang elixir, ang talento ang pinakamaliit na bagay. Tama. Si Philip de Leon ay galing sa pamilyang mandirigma. Ang yaman ng kanyang lahi ay hindi maisip ng ordinaryong tao. Dahil sa kanyang talento, siguradong makikilala sa kasaysayan ng martial arts. At para sa binibining ito, hindi mo masabi ang pangalan mo, napakaliit ng pagkatao mo, mahirap kang umangat. Binibini, kahit ikaw ang galing-galing ng talento mo, ano naman maraming henyo sa mundo na namatay ng bata pa kung gusto mong umunlad. Sa martial arts, umangat pa, pinapayuhan kita habang bata ka pa, maghanap ka agad ng isang malakas na tao na aasahan mo. sa halip na umasa sa malakas, mas mabuti pang maging malakas ka. Pumunta ako sa pintuan ng langit na mandirigma hindi para umasa sa iba, kundi para masaksihan ang rurok ng martial arts. Bobo, ang may backer ang susi sa lahat. Kilala mo ba si Kuya Mateo ng pintuan ng langit na mandirigma? Siya at pamilya namin ay magkaibigan. Kung magsasorry ka sa akin ngayon, papatawarin ko ang kayabangan mo kanina.
Guro, nandito na po kayo. Tita, dumating po kayo. Ano, tinatawag mo siyang tita? Ang bata pa niya, paano siya naging tita? Ano ang ranggo ng tita? Hindi ako magkakamali. Siya po ang tita. Kakasabi ko lang ng bastos sa tita. Tita, kanina nagsalita ng walang galang sa tita. Patawarin ninyo po ako, tita. Ikaw ba ang henyo na sumira ng kampana ng Siyam na Dragon? At ikaw pa ang tita ni Mateo Ocampo? Paano nangyari ito? Sa kasamaang palad, ako si Annalyn de los Santos ang baboy na hinamak mo. At ako ang dating mong kasintahan. Ikaw si Annalyn de los Santos? Hindi ba si Annalyn de los Santos ang matabang baboy? Paano nangyari ito? Tita, sinabi na ni Punong Leo, kayo sa pintuan ng langit na mandirigma ay katumbas ng guro sa pintuan. Ang buong pintuan ng langit na mandirigma ay susunod sa inyong utos. Oo. William Ong, panganay ng pamilya Ong. Nagpanggap siyang henyo na sumira ng kampana ng Siyam na Dragon. Pinaghihinalaan ko siya na peke ang kanyang resulta. Kung may problema lahat ng alagad ng pamilya Ong, ay hindi makakapasok sa pintuan ng langit na mandirigma. Opo tita, magsisiyasat na ako. Ang aking gabay ng demonyong dugo natapos ko na sa wakas. Ha ha ha. Oh. Sekta ng demonyong dugo ay may dagdag na general. Narinig ko. Ang pintuan ay may bagong henyo na alagad mula sa pamilya de los Santos ng ulap. Ipadala kita patayin siya. Sa laban ng Hilaga at Timog. Ako. Lulunukin ang pintuan ng langit at maghari sa lahat. Oo. Annalyn de los Santos. Ang galing ng pagkakataon. Gusto ko ngayong marinig ang iyong iyak at pagsigaw. Annalyn, wala pang buwan ang laban ng Hilaga Timog. Kahit katawang siyam na araw ka, sa loob mo may ipinamana ang lolo. 1,100 taong enerhiya. Ngunit hindi mo pa naisama ang enerhiya. Kailangan pang sanayin ang kontrol nito. Panganay kong alagad bagamat hindi kanya maabot, isa siya sa pinakamahusay. Siya na ang sasamahan ka sa training. Tita Annalyn, magsimula na tayo. Ngayon tayo lang dalawa. Huwag mo na akong tawaging Tita Annalyn. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Kung hindi kakaiba pakinggan. Pasensya na. Annalyn, ikaw muna. Ayos ka lang ba? Kasalanan ko, hindi ko na kontrol ang lakas. Okay lang. Nagkulang ako, Annalyn. Kontrolin mo, kalahati lang ng enerhiya mo ang gamitin sa laban. Pasensya na. Ang bilis ang hindi matatalo. Ganito, mabilis na pag-anticipate ng suntok ng kalaban. Mas maaga, sunggaban siya. Hanggang dito na ang pagsasanay. Itutuloy natin bukas. Kuya Mateo, gusto mo rin ba ako? Baka gusto niya ako. Yung nangyari kanina. Baka isipin ni Annalyn na masyado akong bastos? Baka may galit siya sa akin. Ilang araw na lang ay ang paligsahan ng Timog at Hilagang Rehiyon. Tayong mga miyembro ng pamilya de los Santos ay dapat magsipag magsanay. Matanda na sanang mataba. Lucas Ferrer.
Hindi ka ba pinalaya sa rehiyon ng Timog? Bakit ka naglakas loob na bumalik? Hindi ka ba natatakot na magalit ang punong? Maliit ang rehiyon ng Timog para sa akin, pero may lugar na kayang tumanggap sa akin. Ginang ikaw ang ina ng babaeng iyon, di ba? Gusto ko lang makita kung malaman ng matabang iyon na kayong lahat ng pamilya De Los Santos ay nasa aking mga kamay kung darating pa ba siya. Handaan na may patibong? Bini-bini. Anong sinabi mo? Si Lucas Ferrer ay sumapi sa sekta ng demonyong dugo. Nagdala siya ng mga tao at sinalakay ang pamilya De Los Santos sa gabi. Dinala nila ang aking ama at ina. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik. Kumalma muna tayo. Hindi agad pinatay ni Lucas Ferrer ang pamilya mo. May patibong ito. Malamang na ikaw ang target niya. Siyempre alam kong may patibong. Ang mga ginawa ni Lucas Ferrer ay para lang maghiganti sa akin. Ngunit ano ang magagawa ko? Sila ay ang aking pamilya na nag-aruga sa akin. Gusto mo bang hayaan akong panoorin silang mamatay? Kung gagawin ko ito, ano ang pinagkaiba ko sa isang hayop? Ngayon kahit na ito'y pugad ng panganib, kahit mamatay ako rito, kailangan ko pa ring puntahan ito. Sige, sasamahan kita. Ano ka ba? Ano ang karapatan mong sumama sa akin? Huwag mong kalimutan na ako ang dakilang tiyuhin ng pintuan ng langit na mandirigma. Isa ka lang alagad, kilalanin mo ang iyong katayuan. Huwag mo akong sisihin. Masyadong mapanganib ang pagkakataong ito. Ayokong madamay ka. Kung may mangyari sa akin kahit papaano, mayroon ka pa sa pintuan ng langit na mandirigma. Palagi akong nag-iisang nagmamahal. Ganun pala, nasa akin pala ang kanyang puso. Annalyn, hintayin mo. Hintayin mo talaga ako. Tulong. Sabihin agad kay Punong pumunta sa bahay ng mga De Los Santos. Opo. Tatay, nanay, hintayin niyo talaga ako. Anong oras na? Bakit hindi pa siya dumarating? Kayo bang mga kamag-anak niya para sa kanya ay hindi naman talaga mahalaga? Kayo ba noon ay napakasama sa kanya? Kaya naman ayaw na niyang bumalik para iligtas kayo. Gusto niya kayong mamatay sa kamay ko. Mas mabuting hindi bumalik si Annalyn, ang talino niya. Tiyak na alam niyang may bitag dito, tiyak hindi siya babalik. Tumahimik ka, kung di siya babalik papatayin ko kayo lahat. Annalyn, nakikiusap ang nanay, huwag kang bumalik. Pwede akong mamatay pero dapat mong mabuhay ng maayos. Annalyn, bumalik ka na. Ayokong mamatay. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Kung hindi pa siya bumabalik, susupsupin ko ang inyong lakas. Gagawin ko kayong pataba sa aking pagsasanay. Sinong nagsabing hindi ako? Sino nagsabing hindi ako bumalik? Annalyn. Ma. Naawa ka, tingnan mo. Ang regalo ko para sa'yo, gusto mo ba? Yung asong pinalaya sa rehiyon ng Timog ay naging ganito. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka tao o multo. Ano? Noong laban, hindi ka pa ba nadala sa akin? Buwisit. Annalyn! Lumakas na naman ang galing ni Annalyn. Talo na, nakala ko umunlad ka, pero mahina ka pa rin. Ma? Huwag mong kalimutan, nasa akin ang nanay mo. Kanina, di ba ang yabang mo? Annalyn. Bakit? Hindi ka na lumalaban? Ilang beses mo ako sinaktan, dodoblehin ko, ibabalik ko lahat sa nanay mo. Huwag mo akong intindihin, umalis ka na.
Ano ba ang gusto mo para pakawalan mo sila? Simple lang, noong laban mo dati, sinira mo ang aking kakayahan. Ngayon, lumuhod ka lang at sirain ang iyong kakayahan. Papakawalan ko ang iyong mga magulang. Kung luluhod ka ngayon at sisirain mo ang sarili mong kakayahan, pakakawalan ko ang iyong mga magulang. Annalyn, huwag kang makinig sa kanya. Wala nang halaga ang buhay ko. Kung mamatay man ako, wala lang. Pero bata ka pa, umalis ka na. Annalyn, totoo ang sinabi ng nanay mo. Sa mga kabataan ng pamilya, Joe, ikaw ang may pinakamalaking talento. Pwedeng mamatay kaming mag-asawa pero kailangan mong mabuhay. Ikaw ang magpapatuloy ng pamilya, Joe. Kung ikaw lang ang mabubuhay, saka lang babangon muli ang pamilya, Joe, Annalyn. Annalyn, masaya talaga ako para sa iyo. Para sa iyo, handa akong mamatay. Ang galing, ang galing. Ang sweet naman ninyo, Annalyn. Nakapag-isip ka na ba, ang gusto mo ba ay ang iyong kakayahan at kinabukasan? O ang iyong pamilya? Kung sisirain ko ang aking kakayahan, paano ko malalaman kung susundin mo ang iyong pangako? Ako si Ronan Aquino ng Sekta ng Demonyong Dugo. Dito ako nanunumpa. Kung si Annalyn de los Santos ng pamilya Joe ay sisirain ang kanyang sariling kakayahan, gagarantiyahan ko ang kaligtasan ng kanyang pamilya kung lalabag ako sa panatang ito. Ang lahat ng mandirigma ay maaring humabol sa akin. Kung lalabagin ko ang sumpa. Lahat ng mandirigma ay pwedeng humabol sa akin. Kanina, ginamit ko ang 1,000 milyang boses. Lahat ng tao sa loob ng 10,000 milya naririnig ang aking boses. Kung lalabagin ko ang sumpang ito, mawawalan na ako ng karangalan sa mundong martial arts. Ngayon, masaya ka na ba? Annalyn, kung maglalakas loob kang sirain ang sarili mong kakayahan, hindi na kita kikilalanin bilang anak. Huwag, Annalyn. Sige, maniniwala ako sa iyo ng isang beses. Ako si Annalyn de los Santos, 22 taon nang nag-aaral ng martial arts. Kung hindi ko mapoprotektahan ang aking pamilya, ano ang silbi ng mga kakayahang ito? Ngayon, isinusuko ko ang aking kakayahan sa martial arts. Nagpapasalamat ako sa aking mga magulang sa pag-aaruga nila. Natatakot akong malungkot ang aking mga magulang, ngunit hindi ako magsisisi. Tatay, nanay. Annalyn, huwag. Annalyn, ngayon ikaw naman. Dati kang napakasikat. Pumasok ka sa pintuan ng langit. Naging isang pinakamataas na guro ka pa. Isang matabang tao ka lang. Naging isang pambihirang talento ka pa. Masyado kang nagpakitang gilas. Ikaw ang may sala. Inaway mo ang taong hindi dapat. Kuya Mateo, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong umalis ka? Umalis. Ngayong nandito na kayo, walang aalis. Ngayon papatayin ko kayong dalawa. Sa paligsahan ng timog at hilaga, sa pintuan ng langit na mandirigma, sino pa ang magagamit nyo? Si Lucas Ferrer pala ay ganito kalakas. Sa iyong kakayahan lang, gusto mong patayin kaming dalawa, hindi ka sapat. Ang pamilya Ferrer mo, ang pagsali sa sekta ng demonyong dugo, ipinahayag ko na ito sa lahat. Punong liwat ang mga matatanda ng pintuan ng langit na mandirigma ay paparating na. Darating sila sa loob ng 15 minuto. Kapag dumating na sila, hindi na kayo makakaalis. Hindi sila darating ng ganun kabilis. Bluff mo.
E di hintayin mo. Kung mapaligiran kayo mamaya, hindi na kayo makakaalis, mamamatay kayo rito. At least nagawa ko ang hustisya. Umalis na tayo. Wala na ang lakas ni Annalyn. Wala na siyang magagawa. Mateo, maghintay ka. Umalis na. Pinutol mo ba talaga ang iyong lakas? Ang tanga mo naman. Kuya Mateo, nasugatan ka. Sinabi ko nang umalis ka, di ba? Bakit ka sumunod ng mag-isa? Alam mo ba, kung hindi umalis si Lucas, patay ka na sana. Punong. Nakita ko ang nangyari. Annalyn, ikaw ay may katawang 9 na araw. Pinutol mo ang iyong lakas. Kung sa ibang taong martial artist, iyon ay malaking kapahamakan. Ngunit para sa katawang 9 na araw, ito ay mabuti. Punong, ano ang ibig mong sabihin? Ang katawang 9 na araw ay tinatawag na pinakabihirang katawan sa martial arts dahil ang ugat ng ordinaryong tao ay hindi kayang mag-ayos muli. Habang ang katawang 9 na araw, kayang mag-ayos ng walang limitasyon at sa bawat pagkakasugat lumalakas ang tibay ng mga ugat. Sa pagsasanay, mas mabilis siya ng libu-libong beses. Kaya ngayon, mahirap na pagsasanay para sa iyo. Palakasin ang iyong katawang 9 na araw. Sa timog hilagang paligsahan, umangat ng husto. Tulungan ang pintuan ng langit na mandirigma talunin ang sekta ng demonyong dugo. Salamat Punong, gagawin ko ang lahat. Si Lucas Ferrer, pinutol din talaga ang kanyang lakas. Bakit sa maikling panahon siya ay naging ganito kalakas? Sumali siya sa sekta ng demonyong dugo. Mukhang sinanay niya ang gabay ng demonyong dugo. Ang timog ay laging naaapi ng hilaga dahil sa sekta ng demonyong dugo na gumagamit ng buhay na tao sa pagsasanay. Ang buong hilaga ay naghihirap. Kung sa pagkakataong ito hindi matatalo ang sekta ng demonyong dugo, ang mga mandirigma ng timog ay baka harapin ang malaking sakuna. Kahit na may katawang 9 na araw, kung gusto mong patibayin ang iyong mga meridyan, kailangan mong tiisin ang sakit na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao upang sa maikling panahon makamit ang pagsasanay. Annalyn, kaya mo po bang tiisin? Ako si Annalyn, hindi ako takot sa hirap. 10 taon na ang nakaraan, inilipat sa akin ng guro ang enerhiya, kaya't bigla akong tumaba. Noong mga panahon na iyon, marami akong tiniis na hirap. Pero basta't kaya kong maging malakas at maprotektahan ang mga tao sa paligid ko, kahit gaano pa karaming hirap ang tiisin, handang-handa ako. Sige, dahil naghanda ka na Annalyn sa iyong isipan. Kaya simulan mo na. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakatapang sa lahat. Tandaan mo, nasa likod mo ako. Tingin. Sa paligsahan ng hilaga at timog na ito, sasali rin si Annalyn. Ikaw bilang pangunahing alagad ng pintuan ng langit na mandirigma, sasali ka rin. Naghanda ako ng impyernong pagsasanay para sa iyo. Kung nakatapos si Annalyn at ikaw ay hindi, magsisisi ka. Annalyn, talagang mas magaling siya sa akin. Naniniwala ako na kaya niyang tapusin ito at pag-isahin ng hilaga at timog. Nakakakainis ang ngiti mo. Umalis ka na at magsanay. Punong, aalis na po ako. Ayo, isa na namang lulong sa pag-ibig. Paglaki ng lalaki, alis! Magaling. Talagang ang katawang 9 na araw. Natapos mong sanayin sa loob ng 10 araw. Subukan kita. Leo Navarro, okay ka lang ba? Ayos lang. Annalyn, mukhang 3% lang ng iyong lakas ang ginamit. Ang paligsahan ng rehiyon ng Timog at Hilaga, ang ating pintuan ng langit na mandirigma, sa wakas ay makapagmamalaki na. Ang ating rehiyon ng Timog ay makakalamang sa rehiyon ng Hilaga. Dahil meron tayong Annalyn, ang paghahati ng rehiyon ng Timog at Hilaga sa loob ng 100 taon ay sa wakas magkakaisa na.
May talento ka at masyado kang mahigpit sa iyong sarili. Mayroon akong isang tableta. Kainin mo ito sa oras ng pangangailangan. Dodoblehin nito ang iyong lakas ng 10 beses. Tandaan, isa lang ang dapat mong kainin. Bukas na ang paligsahan ng rehiyon ng Timog at Hilaga. Sana hindi mo ako bibiguin. Siyempre. Pagkatapos bukas, gagawin kong malaman ng buong mundong mandirigma. Ang pangalan ko, Lucas Ferrer. Hinintay ko ang araw na ito sa loob ng ilang dekada. Ricardo Zobel, ang utang ninyo sa akin noon ay sa wakas mababayaran na. Ang sekta ng demonyong dugo ay talagang nabaliw. Sa loob ng 10 araw, nagawa nilang lipulin ang daan-daang sekta sa rehiyon ng Hilaga at dakpin ang daan-daang martial arts masters para sipsipin ang kanilang panloob na enerhiya. Ngayon, ang buong rehiyon ng Hilaga ay puno ng kaba. Bukas na laban sa pagitan ng Timog at Hilaga, ang sekta ng demonyong dugo ay lalaban ng buong tapang upang wakasan ang hidwaan sa pagitan ng dalawang rehiyon. Kung matalo ang pintuan ng langit na mandirigma, ang buong rehiyon ng Timog ay haharap sa malaking kapahamakan. Alagad at Annalyn, ang laban bukas ay isang mahirap na labanan. Kuya Mateo, sa tingin mo kaya ko bang manalo sa laban bukas? Hindi ko alam, pero Annalyn, ikaw ay may katawang 9 na araw. Ngayon, kahit ang guro ay hindi na makakalaban mo, naniniwala ako, tiyak na mananalo ka. Kuya Mateo, pakiramdam ko, parang panaginip ang lahat ngayon. 1 buwan ang nakalipas, ako ay isang taong kayang yurakan ng kahit sino, mataba. At ngayon, ako ay naging ang batang guro ng pintuan ng langit na mandirigma. At nakakaupo pa ako kasama mo. Natatakot ako na kapag nagising ako bukas, maging mataba na naman ako. At hahamakin at tatawanan ako ng lahat. Annalyn, hindi kasalanan mo ang pagiging mataba. Ang mas kahanga-hanga ay, kahit naging mataba ka, hindi ka sumuko sa sarili mo at patuloy kang nag-aral ng martial arts. Sinisikap mong sumipsip ng panloob na enerhiya sa iyong katawan at higit sa lahat, pinoprotektahan mo ng tapat ang iyong ina. Lahat ng ito ay mabuti. Ang mga nangungutya sa iyo ay hindi kasing husay mo. Wala sila ng iyong tapang at tiyaga. Kaya lang nilang ibaba ka sa pamamagitan ng mga salita. Annalyn, mabuti ka. Sa aking paningin, mas mabuti ka kaysa sa lahat ng tao sa mundo. Kuya Mateo, kung pareho tayong makakauwi ng buhay bukas, magkasama na tayo ha? Sige, pupunta ako sa pamilya De Los Santos para manligaw. Huwag na nating hayaang magkahiwalay tayo muli. Ricardo Zobel, ang inyong pintuan ng langit na mandirigma ay hindi na kaya. Iilan na lang kayo. Talagang bumababa ang antas ninyo. At ito pa ang ipinagmamalaki ninyo, na kayo ang unang sekta sa rehiyon ng Timog. Sa tingin ko, mas mabuti pang sumuko na kayo sa amin sa rehiyon ng Hilaga. Mag-dissolve na ang inyong pintuan ng langit na mandirigma. Nanirahan ako sa rehiyon ng Timog ng mahigit 20 taon. Hindi pa ako nakakita na ang rehiyon ng Timog ay nanalo sa rehiyon ng Hilaga. Ang inyong pintuan ng langit na mandirigma, ano pang karapatan ninyong sabihin na kayo ang una sa rehiyon ng Timog? Mag-dissolve na kayo agad. Para sa ganitong laban, hindi kailangan ang napakaraming tao. Kayo sa rehiyon ng Hilaga ay nanalo, alam ninyo sa inyong loob kung anong paraan ang ginamit. Pagsasanay ng gabay ng demonyong dugo, marami kayong sinakripisyong mandirigma, hindi ba? Hindi mo sariling kapangyarihan yan. Balang araw ay kailangan mong ibalik. Pinaaalala ko sa inyo, kapag naabot na ang huling antas ng gabay ng demonyong dugo, mawawalan kayo ng bait, magiging uhaw sa dugo. Huwag sa huli maging isang makina ng pagpatay, iyan ay magiging katawa-tawa. Huwag kang magsalita ng nakakatakot dito. Ang mga bagay sa rehiyon ng Hilaga hindi mo pa dapat pakialaman. Tatanungin kita, sa laban ngayon,
Kung matalo kayo sa rehiyon ng Timog, susuko kayo sa amin sa rehiyon ng Hilaga. Kung ako naman ang matalo, susuko ako sa inyo sa rehiyon ng Timog. Mula noon, wala nang paghahati sa Hilaga at Timog. Ikaw, handa ka bang tumaya? Sige, usap tayo. Pagkatapos ngayon, ang mundo ng martial arts ay magkakaisa. Sige, simulan na natin. Sino ang ipapadala ng inyong pintuan ng langit na mandirigma? Annalyn. Ipauna natin si Mateo Ocampo. Ang mga tao mula sa sekta ng demonyong dugo ay mukhang hindi tama. Hayaan siyang sumubok para sa iyo. Di ko akala dumating ka walang kwenta. Wala na galing mo, nandito ka pa. Ano, gusto mong makita ang pagbagsak ng pintuan ng langit na mandirigma? Ikaw si Annalyn de los Santos. Buhay ka pa pala. Punong, kahit buhay pa siya pero wala na ang galing niya, wala na siyang kwenta, wala na siyang banta. Malamang hindi alam ni Gilbert Rizzo ang pinili niyang alagad sa harap ng aking alagad, wala man lang kwenta. At wala na galing niya. Nakakatuwa. Igalang mo ang aking guro. Ang init ng ulo mo, sinabi ba ng iyong guro sa iyo kung pag-uusapan ng ranggo kailangan mo akong tawaging ate? Ano sinabi mo? Alagad ka ng aking guro. Mas nauna akong maging alagad sa iyo. Hindi ka pa ipinapanganak noon, nagsanay ako sa kanya ng 20 taon, wala siyang itinuro sa akin. Puro basic lang itinuro. Ang mga kasamahan kong alagad ay sikat na sa buong mundo, wala pa rin akong kwenta. Kinausap ko siya, sabi lang niya, hindi pa oras pinaalis ako. Tiyak na sinadya niya, natatakot siya na maabutan ko mawalan siya ng mukha. Dahil ayaw niya akong turuan, gamit ang talento ko, sikat na ako ngayon sa buong mundo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa akin? Hindi ganyan ang aking guro. Tanga, ipinagtatanggol mo pa siya, dalhin mo ang ulo mo sa kanya, tatanungin ko siya. Kung nagsisi ba siya Lucas Ferrer, gawin mo. Opo. Pake. Inga. Sampung araw lang lumakas siya ng ganon. Punong alagad ng pintuan ng langit na mandirigma, ganyan lang pala. Kalahati lang ng lakas ko ang ginamit, umatras ka ng ganoon kalayo. Hindi ka lang mahina, mas masahol pa ang pagpili mo ng babae, nag-asawa ka pa ng isang mataba. At isa pa pinagkalasang kasal na segunda mano. Mateo, naku Mateo, nakakahiya ka sa aming mga lalaki. Mabuti si Annalyn, mali ang paningin ng pamilya, linisin mo ang bibig mo. Unang beses ko makita ang aking punong alagad na may ganitong matinding pagpatay. Mukhang galit na talaga siya. Sandali akong nawalan ng ingat kanina, natamaan ako ng isa mong suntok. Kakasabi ko lang ng dalawa sa kanya. Ganyan ka na lang magalit. Hoy, naisip mo ba kung sakaling isang araw maging baboy na naman siya, isang tingin lang masusuka ka. Kapag inilabas mo siya, tatawanan ka ng lahat. Naisip mo ba? Sinabi ko na, linisin mo ang bibig mo kahit maging ano pa si Annalyn, mahal ko pa rin siya. Kung may mga api sa kanya, tatapakan muna nila ako. Dumaan ka muna sa katawan ko. Hindi masama ang laki ng progreso ng iyong martial arts nitong mga nakaraang taon. Ngunit kung ikukumpara sa akin, napakahina mo pa rin. Kuya Mateo, okay ka lang ba? Naawa ka na sa iyong kasintahan? Sayang, ang iyong martial arts ngayon ay sinira ko na, wala kang magagawa. Kapag napatay ko na ang mga basurang ito, pupunta ako para patayin ka. Napakalakas ni Lucas Ferrer. Kumpara noong 10 araw ang nakalipas, mas malakas siya ng 10 beses o higit pa. At noong nakipaglaban ako sa kanya, naramdaman ko ang aking panloob na enerhiya ay halos maubos na. Kailangan mong mag-ingat, iwasan ang direktang pagharap sa kanya. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, magpahinga ka lang dito. Nasaan ang mga tao? Wala nang mga has na lumaban?
Kayo ng pintuan ng langit na mandirigma, kung ganyan lang ang kakayahan ninyo ay mas mabuting maghiwa-hiwalay na kayo, lumuhod kayo rito at sumali sa sekta ng demonyong dugo. Teka, ako na ang mauuna. Dahil ang sekta ng demonyong dugo ay napakasigurado sa sarili, haharapin ko kayo. Kayong pintuan ng langit na mandirigma ay talagang walang hiya. Ang inyong punong guro ay lumalaban sa estudyante ng aming sekta. Kung mabalita yan, hindi ba kayo natatakot na pagtawanan? Anong punong guro? Isa lang siyang hakbang sa aking tagumpay. Kung talunin ko ang punong guro ng pintuan, mabalita iyan, tataas ang aking pangalan at magiging tanyag sa buong mundo. Hamp ang alitan ng rehiyon ng Hilaga at Timog sa totoo lang ay tunggalian ng dalawang sekta. Edgar Mercado, kung sa tingin mo ay inaapi ko ang mahina, ikaw na mismo ang lumaban, o sa tingin mo mas mahina ka kaysa sa iyong estudyante? Puro kadaldal, talunin mo muna si Lucas Ferrer, saka ka lang makakatayo sa harap ko. Lucas Ferrer, gamitin mo ang iyong buong lakas para ang matandang ito lumuhod sa lupa. Siyempre, sobra ang lakas, mahina ang pundasyon. Mahina ang suntok, hindi matatag ang tindig. Kung tutuusin ang kasanayang hindi pinaghirapan ay hindi magagamit ng maayos. ang daldal ng matandang ito, anong akala mo, sino ka, at nangangahas kang turuan ako? Pabigla-bigla hindi ka magiging dakila, ikaw hindi mo ako matatalo. Bumalik ka pagkalipas ng 10 taon. Di ako pwedeng matalo. Di ako pwedeng matalo. Ito ang gamot na pagpapanumbalik ng buhay. Huwag mo nang isugal ang buhay mo, uminom ka pa ng masamang gamot na ito, ang gamot na ito. Kahit na ito'y makapagpapalakas ng iyong lakas saglit. Ngunit kapag ininom, sa pag-aaral ng martial arts hindi ka nauunlad. Ang buong buhay mo ay nasira na para manalo, nagbayad ka ng ganoong halaga. Sulit ba? Ano ang alam mo para manalo, ano naman ang kaunting sakripisyo? Kapag nagkaisa ang rehiyon ng Timog at Hilaga, lahat ng mandirigma sa rehiyon ng Timog ay magiging aking pagkain, anong hindi na uunlad. Basta't gamitin ko ang sapat na panloob na lakas. Para mabuksan ang aking baradong mga ugat, hindi ako maniniwala na hindi ako makakausad pa. Baliw-baliw ka talaga. Punong mag-ingat po. Pa ang aking alagad. Ang galing mo talaga, pinatumba mo ang matandang ito. Hindi ba nito inilapag ang buong pintuan ng langit na mandirigma sa ilalim ng mga paa? Kapag ang aking sekta ng demonyong dugo ay sinakop ang pintuan ng langit na mandirigma, ikaw ang magiging bagong punong. Tandaan mo, ang tumalo sa iyo ay isang alagad lamang ng sekta ng demonyong dugo. Sino pa? Kung ang inyong pintuan ng langit na mandirigma, walang sino mang kayang lumaban. Mula ngayon, wala nang pintuan ng langit na mandirigma, tanging kami ang sekta ng demonyong dugo. Sinong nagsabing walang mandirigma sa pintuan ng langit? Ako pa. Ako rin. Ikaw lang, isang walang kwentang nawalan ng lakas, nangahas kang hamunin ako. Bakit ka nandito? Para mamatay. Lucas, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi tao, hindi multo. Alam ba ng tatay mo ang itsura mong ito? Nakakahiya ka sa mga mandirigma ng Timog. Ano ang alam mo noong araw para makapasok sa pintuan ng langit na mandirigma? Nagsumikap ako ng 20 taon. 20 taon. Lahat dahil sa pagdating mo, inagaw mo ang pwesto ko, pinahamak mo ako, pinalayas ako sa rehiyon ng Timog at naging gala sa ibang lugar. Lahat ng ito. Lahat dahil sa'yo, walang hiya. Noong seleksyon sa pintuan ng langit na mandirigma, pinagtawanan mo ako dahil mataba ako.
Noong inaapi mo ako, masaya ka naman. Lucas, ngayon na ikaw ang nasa sitwasyong ito, umiiyak ka. Ginagawa mo ito para lang takpan ang sarili mong masasamang gawa. Walang kwenta. Wala kang alam. Wala ka talagang alam. Kapag napatay kita, walang makakaalam na natalo ako sa isang mataba. Ako pa rin ang henyo ng pamilya Aquino. Dahil gusto mong umakyat at mamatay, ibibigay ko sa iyo. Ano naman kung nawalan ako ng kakayahan? Kahit anong dami ng gamot, hindi matutumbasan ang pawis ng pagsasanay. Ito ang aura ang katawang siyam na araw. Katawang siyam na araw ito. Katawang siyam na araw. Banal na katawan sa martial arts ang katawang siyam na araw. Nasa alamat lang yan. 500 taon nang hindi lumilitaw. Babaeng ito, imposibleng siya ay katawang siyam na araw. Punong nagkamali po ba kayo? Hindi imposibleng magkamali. Pinapakintab ng siyam na araw ang katawan, lumilikha ng gintong anyo, nag-aalab na apoy, sumusunog sa langit, tumatawid sa mundo. Ito ang nakakatakot na bahagi ng katawang siyam na araw. Sa bawat pagkawala ng kanyang lakas, maaari niyang muling itayo ang kanyang mga meridyan. Basta't kayanin niya ang sakit ng nag-aalab na apoy, makakamit niya ang bagong buhay. Wala akong pakialam kung anong katawan ka. Kaya kitang talunin minsan, kaya kitang talunin libo-libong beses. Nung nakaraan hindi kita nagawang patayin. Sa pagkakataong ito, papatayin kita. Subukan mo nga. Aray. Ito ba ang katawang siyam na araw? Gilbert Rizzo, tinanggap mo siya bilang alagad, tinuruan mo siya ng martial arts dahil sa kanyang katawang siyam na araw. Lucas Ferrer, hindi mo ako natalo kailanman. Noong natalo ako sa iyo dahil lang ginamit mo ang buhay ng pamilya ni Annalyn para takutin ako. Lucas Ferrer, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Sinira ko ang aking sariling kakayahan, ngunit hindi mo pa rin ako naaabutan. Tatanungin kita, sumusuko ka ba o hindi? Babaeng walang hiya, umalis ka. Hindi ako susuko. Ito, ang gamot na pagpapanumbalik ng buhay na ito, isa lang ang maaaring inumin sa isang buhay. Ininom mo lahat? Gusto mo bang mamatay? Guro Annalyn, umalis po kayo. Dali, lubos na nabaliw si Lucas Ferrer. Baliw ka talaga. Paano na? Nasa panganib si Annalyn. Ito ba ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan? Sayang. Itong kapangyarihan. Hindi ito mananatili sa akin magpakailanman. Ingat. Kung gagamitin ko ang gabay ng demonyong dugo, sipsipin ang iyong panloob na enerhiya, ang aking lakas, ay mananatili magpakailanman, di ba? Mahal kong alagad, patayin mo na siya. Ang patay lang ang hindi gumawa ng dagdag na problema upang hadlangan ang ating dakilang layunin. Gilbert Rizzo, ang alagad mo ay katawang siyam na araw, ano naman, natalo pa rin siya sa aking alagad. Titingnan ko kung mamatay siya ngayon. Lilitaw ka ba? Talaga bang ang pintuan ng langit na mandirigma mawawala na? Lolo, nasan ka? Matabang baboy, hindi ba ang lakas mo, hindi ba ikaw ang katawang siyam na araw? Ngayon, natalo ka pa rin sa akin, huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka, pababayaan ko silang isa-isa sumama sa iyo. Guro, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Kuya Mateo, paumanhin. Sa susunod na buhay na lang. Ingat. Kuya Mateo,
Ang tanga mo naman. Ako dapat ang kalaban ni Lucas. Sino ang nag-utos sa'yo? Sabi ko wala akong problema. Sino man ang mananakit sa'yo? Kailangan muna nila akong talunin. At saka, nandito ka lang sa harap ko, hindi ko kayang. Panoorin kang masaktan ng walang magawa. Hinayang lang na hindi ako sapat na malakas, hindi kita maprotektahan. Hindi rin maprotektahan ang pintuan. Sayang nga lang. Hindi pa kita napapakasalan. Kuya Mateo, tiyak na magiging ayos ka. Bukas pumunta ka sa bahay ng Zalameda, mag-propose ka sa akin, ha? Ang sweet naman ng dalawa kung hindi bukas, ngayon na lang. Ngayon, ihahatid ko kayong dalawa sa impyerno, maging magkasintahan sa impyerno. Ano sa tingin ninyo? Walang makakaalis. Punong isama mo si Annalyn at umalis. Kuya Mateo. Mag-ingat. Umalis na, bilis! Langgam, dahil gusto mong mamatay, edi mamatay ka na. Bata, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang magbanta ng patayan. Sobrang init ng ulo mo. Guro. Sa wakas, lumitaw na si Gilbert Rizzo. Akala ko magiging habambuhay kang duwag at mamamatay sa matandang bundok. Pero ngayon sa mundong ito, may taong pinapahalagahan ka pala. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ayaw kong lumabas. Dahil ayaw kong makita ka. Bakit? Hindi ba ako ang iyong disipulo? Bakit ayaw mo akong makita? Ayaw mo o takot may kasalanan ka sa akin? Hanggang kailan ba ang paghihiganti? Nung una, hindi pa kita tinuruan ng martial arts. Iyon ay dahil kahit na nakikita kong napakataas ng talento mo pero nagmamadali kang matuto at hindi matatag ang iyong isip. Ang pagpasok sa daan ng martial arts, maaga o huli, ay magdudulot ng malaking gulo. Sayang hindi ko pa rin napigilan ka. Napunta sa maling landas. Ako ang may kasalanan. Tumigil ka? Hindi mo man lang ako tinuruan ng maayos. Paano mo malalaman kung ano ang naging ako pagkatapos? Alam mo ba? Napakaraming taon akong nag-aral sa'yo. Wala akong natutunan tuwing umuuwi ako sa bahay. Ang aking mga magulang at kapatid ay itinuturing akong parang baboy at aso. Sa rehiyon ng Hilaga, lahat ng lalaki at babae ay nag-aaral ng martial arts. Ang buong pamilya ay nag-aalot ng resources batay sa antas ng martial arts. Ako'y nag-aral sa iyo, Guro. Wala akong natutunan. Lahat ng tao ay maaaring manakit at sumigaw sa akin. Apiin ako, pati ang aking mga magulang ay naapektuhan. Sabi mo, paano ba naman hindi kita kamumuhian? Pero okay lang. Kung hindi mo ako turuan, hahanap ako ng ibang magtuturo. Ako ang maghihiganti para dito. Sampalin mo ako. Puputulin ko ang kamay niya. Kung tawagin akong walang kwenta, puputulin ko ang dila niya. Lahat ng ito makukuha ko. Hindi ko akalaing sa loob ng pamilya marami kang dinanas na hirap. Wala na yon. Ako na ang pinuno ng sekta ng demonyong dugo. Higit ako sa milyon-milyong tao. At saka, ang alagad ko, tinalo ang alagad mo. Gilbert Rizzo. Wala kang kwenta. Aminin mo na. Matandang gago. Ikaw ang guro ng babaeng iyon. Anong pangit na paningin? Hindi ka tinuruan ng aming pinuno. Turuan mo ang matabang iyon. Ano yang 9 yang divine body? Natalo ka pa rin sa akin sa lupa. Parang aso. Guro, mag-ingat po. Uminom siya ng gamot na pagpapanumbalik. Nakasipsip ng panloob na lakas ng iba. Siguraduhin mag-ingat. Tinalo ko ang bata, dumating ang matanda. Akala ninyo sa ganito maliligtas ang pintuan ng langit na mandirigma? Tama, panaginip. Tingnan natin kung gaano kalakas ang kakayahan mo, Daozu.
Alagad, ipakita mo sa akin ang tunay mong kakayahan. Oh, Alagad, pansinin mo, isang beses ko lang ituturo. Ang mga bata ay walang preno. May babayaran ito. Sa hampas na ito, aalisin ko ang iyong galing. Ang panloob na kapangyarihang hindi sa iyo ay panganib kong iiwan. Sa hampas na ito, babayaran mo ang iyong utang, utang na dugo. Hindi ako payag. Hindi ako payag, papatayin kita. Patayin. Ang mga mandirigma ay takot sa pagkaligaw, hindi nila makita ang sarili. Paano nila makikita ang langit at lupa at ang lahat ng nilalang? Sa daan ng martial arts, hindi sila makakarating sa tuktok. Edgar Mercado, hindi ka pa ba nagigising? Anong matigas ang ulo? Lahat ay nasa kamay ng nanalo. Kapag napag-isa ko ang Hilaga at Timog, ang aking sekta ng demonyong dugo ay magiging unang sekta. Sa oras na iyon, lahat ay susunod sa akin. Sino ang makakaalala sa aking mga ginawa? Napakatigas ng ulo mo. Sige. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang mga martial arts na natutunan mo at ang iyong mga kakayahan. Sige, ito ang laban. 30 taon akong naghintay. Hindi mo ako kayang talunin, gusto mo pa ba? Wala nang daldal, lakasan mo. Masyado kang nagmamadali. Mahina ang iyong panloob na lakas. Nagsumikap ako sa loob ng maraming taon. Sa huli, sa harap mo kahit isang palad hindi ko kayang pantayan. Kapag nanalo hari, kapag natalo taksil. Gilbert Rizzo, nanalo ka. Patayin mo na ako. Ikaw ay aking alagad pa rin naman. Hindi kita papatayin. Pero dapat mong buwagin ang sekta ng demonyong dugo. Mula ngayon, wala nang paghahati sa Hilaga at Timog. Kaya mo bang gawin iyon? Mula ngayon, wala nang sekta ng demonyong dugo. Wala nang Hilaga at Timog sa mundo ng martial arts. Sagutin mo ang sarili mong mga kasalanan. Ako ang magbabayad para sa iyo. Guro! Sa huli, ito ang aking karma. Guro. Mga alagad, ayos lang ba kayo? Guro, sa hinaharap makikita pa ba kita? Mabuting alagad, tapos ka na sa iyong pagsasanay? Ngayon, nagkaisa na ang Hilaga at Timog. Binuwag na ang sekta ng demonyong dugo. Ikaw na panahon na para ipakita ang iyong galing. Ang mundo ng martial arts ay para sa inyo, mga kabataan. Kaming mga matatanda dapat nang umalis sa entablado. Pero natatakot ako. Ikaw ay may bihirang katawang 9 na araw. Ano ang kinakatakutan mo? Noong araw, ang pamilya De Los Santos ay dumaan sa napakahirap na araw at nalampasan mo iyon. Ngayon ay mayroon ka ng mabuting asawa. Ano pa ang kinakatakutan mo? Gawin mo ng buong tapang. Laging susuporta sa iyo ang iyong guro. Annalyn. Kapag isinilang na ang aking apo sa iyo, tawagin mo ako para sa handaan. Ang landas sa hinaharap ay nasa inyo na. Malawak ang mundo ng martial arts. Huwag mawala ang inyong tunay na pagkatao para sa kapangyarihan. Sinusunod ko ang utos ng guro. Mabighani. Sinusunod ko ang turo ng aking guro. Ang galing, Annalyn, wala namang nangyari sa atin. Oo, kanina halos mamatay ako sa takot. Buti na lang at okay ka. Simula ngayon, bawal ka nang magpasya ng mag-isa at sumalo ng tama para sa akin. Alam mo ba, ako ay may katawang 9 na araw. Kung mawala ang aking lakas, pwede itong ibalik. Pero ikaw, ano ang gagawin mo? Sige, alam ko na. Narito pa ang guro ninyo. Inaabuso ba ninyo ang matatanda? Punong. Ate Annalyn. Ito ang tanda ng pinuno ng pintuan ng langit na mandirigma. Ipapasa ko ito sa iyo. Ito? Noong 30 taong gulang ako, naging matanda na ako sa pintuan ng langit. Sa halos buong buhay ko ay inilaan ko sa pintuan ng langit. Ngayon ikaw at si Mateo ay higit pa sa akin. Ako, itong matandang ito ay dapat nang magretiro.
Pero punong po ako at si Annalyn. Hindi pa kami handa. Anong handa-handa? Ako naman dati, napilitan lang din ako, di ba? Nagawa ko naman ng maayos, di ba? Anyway, etong tanda ng pinuno ay naibigay ko na sa inyo. Kung ayaw ninyong maging pinuno, maghanap na lang kayo ng iba na pagbibigyan. Magre-retiro na ako. Punong... Marami na tayong gagawin.